Sabi nila, pantay-pantay ang lahat pagdating sa pag-ibig. All is fair in war and in love. Lalong-lalo na sa sakit na dulot ng pagmamahal. Dahil kahit ikaw pa ang pinakamaganda, pinaka-sexy, pinakamabait, at pinakamatalinong babae, ay hindi ka pa rin makakaligtas sa lalaking manloloko. Dear Mama Mia, may sagot na ba sa tanong kung bakit nga ba maraming lalaki ang manloloko? Bakit nga ba hindi sila marunong makontento? Ano nga bang meron sa iba na hindi niya makita sa babaeng kanyang kasama? Ano bang meron sa iba na hindi niya makita sa akin? Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Reyes, 29 years old at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang pribadong kumpanya. Mama Mia, bata pa lamang ako ay masasabi ko na naligawin akong babae. Hindi sa pagmamayabang pero may itsura naman talaga ako. Sexy ako at katamtaman lang ang aking taas. Maputi rin ako, Mama Mia, at ang isa sa pinaka-asset ko ay ang matangos kong ilong na nakuha ko sa aking ama na isang Amerikano. Bagamat Amerikano ang tatay ko ay hindi ko na siya nakilala pa, Mama Mia. Nakakahiya man pong aminin, pero ang mama ko, Mama Mia, ay isa sa mga babaeng umasa noon na makakaahon sa kahirapan kapag makakapangasawa ng isang Amerikano. Hindi ko na rin nalaman kahit pang pangalan ng tatay ko dahil hanggang sa huling hininga ng nanay ko ay hindi niya yon sinabi sa akin. Oo, Mama Mia, wala na ang nanay ko. Ang naikwento lang sa akin ng kapatid ni Mama ay may kaibigan daw si Mama noon na siyang nag-impluwensya sa kanya na pumatol sa isang Amerikano. Yun nga lang ay minalas si Mama dahil matapos raw na may mangyari sa kanila ng kano ay hindi na ito nagpakita pang muli sa kanya. Hanggang sa matuklasan na nga noon ni Mama ang kanyang pagdadalang tao sa akin. Mahirap lang ang buhay ni Mama noon. Kaya namasukan siya bilang isang kasambahay upang matustusan at mabuhay niya ako, Mama Mia. Hindi din naman nagtagal ay nakilala niya si Tatay Benjo. Siya ang naging asawa ng nanay ko. Mabuting lalaki si Tatay Benjo, Mama Mia. Siya ang tumayo kong ama habang ako ay lumalaki. Itinuring niya akong anak kahit noong magkaroon na sila ng sarili nilang anak dalawa ni Mama. Kailanman ay hindi ko talaga naramdaman na iba ako sa kanila, na hindi ako parte ng pamilya nila. Mama Mia, lumaki din kami ng mga kapatid ko na malapit sa isa't isa. May magandang trabaho si Tatay Benjo, kaya nagawa niya kaming mapag-aral magkakapatid. Sinikap ko rin noon na makakuha ng scholarship sa magandang university. Pinagbuti ko talaga ang aking pag-aaral upang masuklian man lamang ang lahat ng pagsasakripisyo ng aking mga magulang. Hindi ko siya binigo, Mama Mia, dahil nakapagtapos ako bilang isang scholar. At nung makagraduate na nga ako, Mama Mia, ay nakita ko talaga kung gaano ka-proud ang nanay ko at ang Tatay Benjo ko sa akin. Hindi din naman nagtagal ay nakakuha ako ng magandang trabaho. Kaya naman nagdesisyon na ako noon na tumulong sa pagpapaaral ng aking mas mga nakababatang kapatid. Mama Mia, sa kabila ng mga sinasabi ng iba na maganda ako, ay hindi pa din yun naging sapat upang hindi ako lokohin at paglaruan ng lalaki.
I also have my fair share of heartbreaks. Hindi naman kasi ibig sabihin na kapag maganda ka, ay hindi ka nalolokohin. Sa totoo nga, para sa akin Mama Mia, ay mas masakit pa yon. Dahil ang buong buhay ko ay pinaniniwalaan ko Mama Mia na perpekto ako pagdating sa pisikal kong anyo. Isinukso ko sa aking isipan ang sabi ng ilan na wala na talagang hahanapin pa ang isang lalaki sa akin. Kumbaga'y complete package na raw ako. Pero kahit pala Mama Mia na kompleto na ako, hindi pala ibig sabihin yon na magiging sapat na ako sa taong minamahal ko. Hindi pala ibig sabihin yon na makokontento na sa akin ang minamahal ko. Katulad ng aking naging unang pag-ibig na itago na lang natin sa pangalang Danilo. Kaklase ko si Danilo noong high school. At masasabi ko rin Mama Mia na isa siya sa pinakagwapo at pinakamakisig na lalaking nakilala ko. Mabait naman si Danilo, lalong-lalo na nung nanliligaw pa siya sa akin. Pero syempre Mama Mia, wala namang permanente sa mundo dahil bigla na lang nagbago ang kabaitan na pinapakita sa akin ni Danilo. Nalaman ko na lang Mama Mia na ginawa lang pala niya akong trophy girlfriend. Dahil isa ako sa maganda sa klase namin, kaya niya ako ginustong maging girlfriend. Pero sadyang hindi niya lang talaga siguro ako mahal. Sadyang ako lang talaga ang babaeng maipagmamalaki niya sa iba. Naaalala ko pa Mama Mia kung paano ko siya tinutulungan noon sa kaniyang mga assignments at projects. Hindi ko din naman kasi naiisip noon na ginagamit lang pala ako ni Danilo. Ipinagpapasalamat ko na lang talaga Mama Mia na hindi bawal sa akin ang pakikipag-boyfriend. Kaya hindi din naging tago ang relasyon naming dalawa. Malaki talaga ang pasasalamat ko sa aking mga magulang dahil sa kanilang gabay upang hindi ako matulad sa ibang mga kabataan na maagang nabuntis at maagang pumasok sa pag-aasawa. Mama Mia, gustong-gusto ko talaga noon si Danilo. Pero kahit na ganon ay hindi ko pa rin nagawang ibigay sa kanya ang gusto niyang pakikipagtalik sa akin. Yun nga siguro ang dahilan Mama Mia, kaya niya nagawang ipagpalit ako doon sa babaeng kalat sa school namin ng pagiging malandi. Masakit noong una. Pero hindi nagtagal ay natanggap ko rin ang ginawang yun sa akin ni Danilo, lalong-lalo na nung malaman ko na nabuntis niya ang babaeng ipinalit niya sa akin. Sobrang nakahinga talaga ako ng maluwag Mama Mia na hindi nangyari yon sa akin, na hindi ako ang nabuntis niya. Mahal ko naman talaga si Danilo kaya masakit sa akin ang paghihiwalay naming dalawa. Masakit din sa akin na nakabuntis siya ng ibang babae. Pero kahit na ganoon Mama Mia ay pinagpasalamat ko pa rin na hindi ako ang babaeng nadonselya niya. Dahil marami pa akong pangarap sa buhay ko. Kaya naman ginawa ko yung leksyon upang umiwas muna sa pakikipagrelasyon at mas pagtuunan ko ng focus at pansin ang aking pag-aaral. Pero dahil sa kapusukan ko Mama Mia ay hindi pa rin nasunod ang mga itinalaga kong rules sa aking sarili. Muli na naman akong nagmahal noong tumungtong na ako sa third year college. At itago nyo na lang siya sa pangalang Ricky. Hindi na kami mga bata noong nagkakilala kami ni Ricky. Kaya masisiguro ko Mama Mia na mas intense ang feelings namin para sa isa't isa. At dahil intense nga ang pagmamahal ko para kay Ricky, ay nagawa kong ibigay sa kanya ang isang bagay na hindi ko na ibigay noon kay Danilo. Ang aking pagkababae. Mama Mia, mature kung magdala ng relationship si Ricky.
Kaya siguro tumagal kami ng halos 7 taon, 2. Oo, Mama Mia. Matagal kaming naging magkarelasyon na ang buong inaakala ko nga ay panghabang buhay na kaming dalawa. Na naging malaking parte si Ricky sa aking pagkatao. Sa kanya ko natutunan ang aking kaalaman patungkol sa pag-ibig. Siya ang nagturo sa akin kung papaano ang totoong magmahal, kung papaano ang magpatawad, at kung papaanong ibalik muli ang nasirang pagtitiwala. Mama Mia, minsan na rin kaming dumaan sa malaking pagsubok ni Ricky. Hindi naman yun biglaan dahil mga ilang araw ko na rin napapansin ang kanyang pagbabago sa akin. Hindi ko nga lang siya kinukompronta dahil wala naman akong ebidensya. Hindi naman sapat ang kutob-kutob lang, hindi po ba, Mama Mia? Pero sadyang may pakpak talaga ang mga balita dahil nakarating sa akin na may pinopormahan raw na iba ang boyfriend ko. Kaka-celebrate pa lang namin noon ng aming 5th anniversary bilang magnobyo nang mapansin ko, Mama Mia, ang unti-unti niyang pagdistansya sa akin. Hindi talaga ako basta-bastang naniniwala sa mga chismis o sabi-sabi. Kaya nga nung may nagsabi sa akin na may iba siyang babaeng kinakalantari, ay hindi ko yun pinaniniwalaan, Mama Mia. Han, kumusta sa office niyo? Mababait ba ang mga kasama mo sa trabaho? Pag-uusisa ako sa kanya isang araw. Oo, Han. So far, mababait naman silang lahat sa akin. Minsan nga lang napapansin ko na lagi ako yung inuutusan nila. Mabuti na lang at may kasama din akong bago na si pagkukwento niya. Mama Mia, napansin ko kung paano siya nataranta nung mapagtanto niya na marami na siyang sinabi. Sino? Sino ang kasama mo, mahal? Si ano? Ano nga bang name niya? Si Celeste. Paputol-putol pa niyang sabi sa akin. Hindi man niya aminin sa akin pero naramdaman ko, Mama Mia, na may kakaiba doon sa Celeste na sinasabi niya. Kaya nung magkaroon ako ng time, ay nag-stalk ako sa Facebook account ng boyfriend ko. Chinek ko lahat ng mga nakatag na post sa kanya. Hinahanap ko kasi ang profile ng Celeste na sinasabi niya hanggang sa makita ko ang isang picture kung saan siya nakatag. Mama Mia, may caption pa yung nakasulat at sa dulo ng caption na yun ay isang heart na emoticon. Hindi naman sila lang ang nasa photo. Pero makikita mo talaga, Mama Mia, na may kakaibang sweetness silang dalawa doon. Bagay na talaga namang nagpakulo ng dugo ko at nagpainit ng ulo ko. Agad kong in-stalk ang profile ni Celeste. Maganda din naman siya, pero masasabi ko na mas maganda pa rin ako. Hindi ko alam, Mama Mia, kung sadyang subjective lang talaga ako dahil syempre, sino ba naman ang magagandahan sa atin kundi sarili lang natin, hindi ba? Mayabang na akong mayabang pero sa tingin ko, yun naman talagang totoo. Mama Mia, dahil sa galit ko ay hindi na ako nakapag-isip ng tama. Agad akong nag-message sa kanya at sinabi ko na girlfriend ako ni Ricky. Buong akala ko, Mama Mia, ay hindi siya magre-reply sa akin. Dahil 5 minutes na mula nung masend ko yun, ay hindi pa rin ako nakakatanggap ng message mula sa kanya. Hanggang sa nung naisipan ko na sanang isara ang Facebook ko, ay nakatanggap ako ng message mula sa kanya. Oh, hello. Ako nga pala si Celeste, kasamahan ni Ricky sa trabaho.
ikaw pala yung binabanggit niyang girlfriend? Mama Mia, ewan ko ba pero parang may laman ang mensahe niya sa akin na mas lalo lang nagpainis sa akin. Kaya agad kong pinuntahan si Ricky sa kanyang trabaho. Naghintay ako sa labas ng building nila. Saktong-sakto pa na magkasabay sila ng babaeng tinutukoy ko. Kitang-kita ko, Mama Mia, kung papaano nakaangkla ang braso niya sa boyfriend ko na para bang isang barko na nakadaong sa tubig. Gusto ko sanang sabunutan siya pero syempre ay pinigilan ko ang sarili ko. Ayokong maging iskandalosa sa paningin ng iba, lalong-lalo na sa paningin ng boyfriend ko. Mama Mia, prinaktis ko talaga ang malapad kong ngiti bago ko tinawag ang boyfriend ko. Hi, Han! Sinadya ko talagang ilakas ang pagtawag ko sa kanya ng Han para isampal sa babaeng yon ng katotohanan na may girlfriend ng lalaking inaangklahan niya at ako yun. Gusto ko ngang matawa nung makita ko ang pagkataranta niya na ilayo ang kanyang sarili kay Ricky. At nahalata ko rin naman, Mama Mia, ang pag-aalala sa mga mata ng boyfriend ko. Hindi ko pinakita sa kanya ang galit ko, Mama Mia. Lumapit ako kay Ricky sabay halik sa kanyang pisngi. Buti maaga kayong natapos ngayon, Han. Yayayain sana kitang manood ng sine. Paglalambing ko sa boyfriend ko kahit na ang totoo, Mama Mia, ay gustong-gusto ko na siyang sabunutan. Sa totoo lang, Mama Mia, ay natatangahan talaga ako sa sarili ko ngayon na iniisip ko ang mga nangyayari. Pero ayoko kasing ipakita sa babaeng yon na apektado ako sa presensya niya. Kaya naman, umasta ako na parang wala akong nakikita. Na parang wala siya sa paligid. Oo nga, Han eh. Sige ba, nood tayo ng sine. Pero Han, hindi mo naman ako kailangang sunduin dito. Dapat nga ako ang nagsusundo sa'yo kasi ako ang lalaki. Sagot naman ni Ricky sa akin. Gusto ko siyang sigawan, Mama Mia. Gusto kong sabihin sa kanya kung bakit hindi ako dapat ang sumundo sa kanya. Bakit hindi ko siya kailangang puntahan? Para ba hindi ko makita na may kinakalantari siyang iba? Para ba hindi ko makita na may kalandian siyang isang makating babae? Pero syempre, Mama Mia, ang lahat ng yon ay nasa isip ko lang. Hindi ko sinabi kay Ricky dahil ang gusto ko nga ay lumabas ako na isang mabait at maunawaing girlfriend. Ngumiti lamang ako sa kanya at sabay sinabing namimiss ko siya. Yun lang, Mama Mia, at nagpaalam na kami sa mga kasamahan niya. Nung makasakay na kami ng kotse niya ay agad ding nawala ang mga ngiti sa aking mga labi. Magkasalubong ang kilay ko nung kinumpronta ko ang boyfriend ko. Yun ba, Ricky? Yun ba ang babaeng yon ang dahilan ng panlalamig mo sa akin? Siya na ba ngayon ang bago mo? Sunod-sunod na tanong ko sa kanya. Ano ka ba? Nababaliw ka na ba? Yan ka na naman eh. Puro ka na lang hinala. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala akong ibang babae, ha? Hindi ko alam kung saan mo nakukuha yung mga pinagsasasabi mo. Sagot niya sa akin. Pwede ba, Ricky? Huwag ka nang magsinungaling. Huling-huli ka na nga, lulusot ka pa. Naiinis ko namang balik sa kanya, Mama Mia. Sa totoo lang ay mas naiinis ako noon sa sarili ko. Dahil sa isip ko, bakit ko pa ba siya kinakausap? Gayong alam ko na naman ang sagot sa mga tanong ko, Mama Mia. Pero sadya nga talagang nagiging tanga ang isang taong umiibig. Nagpaliwanag si Ricky sa akin, Mama Mia. Pero kahit isa sa mga sinabi niya ay hindi ko na pinakinggan pa. Hindi na rin ako nagpahatid sa kanya nung araw na yon.
Pinatigil ko ang kotse niya at saka lumabas ako kahit na nasa gitna ako ng daan. Nagbook ako ng masasakyan, Mama Mia, at umuwi ako sa bahay. Doon ko iniyak ang lahat ng nararamdaman kong sakit. Kung ano-ano na lang ang pumasok sa isip ko noon na pwedeng maging dahilan upang ipagpalit niya ako sa makiring babaeng yon. Mas magaling ba talaga yun sa kama? Yun kaya ang dahilan niya? May nangyayari na kaya sa kanilang dalawa? Sa totoo lang, Mama Mia, ay hindi ko na alam dahil hindi ko akalain na sa tagal naming nagsasama ay magagawa pa niya akong saktan at lokohin. At lalong hindi ko alam kung ang komprontasyon ba namin yun ay ang pagtatapos na ng aming relasyon. Nakatulog ako nung gabing yon na umiiyak. Kaya naman pagkagising ko ay kitang-kita ang pamamaga sa aking mga mata. Lalo pang nadagdagan ang sakit na nararamdaman ko, Mama Mia, nung ilang araw ang lumipas ay hindi pa rin nagpaparamdam sa akin si Ricky. Hindi man lang siya gumawa ng paraan para makausap ako. Lalo akong nalugmok sa kalungkutan, Mama Mia. Kaya nung mapansin ko na naaapektuhan na ang aking trabaho, ay nagdesisyon ako na mag-file ng vacation leave para makapagpahinga. Pinuntahan ko ang mga paborito naming pasyalan at kainan ni Ricky. Ginawa ko din ang mga dati naming ginagawa. Iniisip ko din, Mama Mia, kung saan nga ba talaga ako nagkulang. Baka may pagkakamali rin ako kaya nagawa ni Ricky na magkagusto sa ibang babae. Oo, Mama Mia, umabot ako sa ganung punto na pilit kong hinahanapan ng paliwanag ang ginawang panloloko sa akin ng boyfriend ko. Tawagin niyo na akong martir, pero nung mga panahon na yun, kahit hindi pa humihingi ng tawad sa akin si Ricky, ay napatawad ko na siya. At kahit hindi pa siya humihingi ng second chance, ay buo na ang desisyon ko na magsimula kaming dalawang muli. 1 buwan mahigit din ang inantay ko, Mama Mia, bago nangyari ang ini-imagine kong paghingi niya ng tawad sa akin. Bigla siyang tumawag at humingi ng isa pang pagkakataon. Humingi siya ng pagkakataon na makausap ako ng masinsinan. Mama Mia, hindi ko na itago ang aking excitement nung sagutin ko ang tawag niya. At nung gabing yun ay sinuot ko talaga ang pinakamaganda kong damit. Nagpabango at nagpaganda ako para sa muli naming pagkikita. Dahil aaminin ko na sa 1 buwan mahigit na hindi kami nagkita at nagkausap man lang, ay hindi pa rin nababawasan ang pagmamahal ko para kay Ricky. Mama Mia, nagkasundo kaming dalawa na magkita sa paborito naming kainan. Tandang-tanda ko pa ang araw na yon. Sariwa pa sa akin kung paano ako patakbo na lumapit sa kanya at kahit wala pa siyang sinasabi ay niyakap ko na siya at sinabihan ko ng I love you and I miss you. Hindi din naman niya ako binigo, Mama Mia, dahil sinuklian niya ang yakap ko. Sabay sabing, I'm sorry, Han, sa mga nagawa ko. I miss you so much. Buti na lang talaga at weekday yon kaya konti lang ang tao sa restaurant. Matapos ang yakapan namin ay umupo na rin kami para kumain. At nung makaalis na ang waiter ay doon siya nag-umpisang magsalita. Mama Mia, ang sabi niya, hindi raw niya alam kung papaano sisimula ng pagpapaliwanag. Pero ang sabi niya ay wala naman talagang namagitan sa kanilang dalawa ni Celeste at lalong-lalo na walang nangyari sa kanila. Pero aminin raw niya na minsan din daw silang nag-date. Han, hindi ko nga alam kung anong pumasok sa isip ko noon. Siguro sa sobrang tagal na nating dalawa na-curious ako kung ano ang pakiramdam na makipag-date sa iba. Nakayukong paliwanag niya sa akin. Mama Mia, kahit anong paghahanda ko pala ay nasasaktan rin pala ako. Pero hindi ko na yon pinakita pa kay Ricky. Umiling na lang ako at ngumiti sa kanya sabay sabing okay na, Han. Napatawad na kita matagal na.
Alam mo naman kung gaano kita kamahal, hindi ba? Hindi ko kayang bitawan ang meron tayo, lalong-lalo na ang matagal nating pinagsamahan. Inabot ko ang kamay niya at hinawakan yon, Mama Mia. I love you at kaya kong magsimulang muli kasama ka. Ibalik natin ang dati nating pagmamahalan. Buong pagmamahal kong sabi sa kanya. Tumango lamang siya at ngumiti, Mama Mia. At yun nga ang naging simula ng aming pagbabalikan dalawa. Noong gabing yun ay muling may nangyari sa amin. Ibinuhos ko talaga lahat ng pananabik ko sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa kanya. Pinagsaluhan namin ang pagbabalik ng tamis ng aming pag-ibig. At bago matapos ang araw na yun ay nagkasundo kami na ipagpatuloy ang nasimulan na namin dati. Total ay hindi naman talaga kami dalawa opisyal na naghiwalay. Mama Mia, kinausap ko din siya na para hindi kami maboard sa aming relasyon ay gagawa kami ng mga bagong bagay. Susubok kami ng mga bagay na hindi pa namin nasusubukang gawin. Tulad na lamang ng pagsali sa mga mountain climbing. Naging daan ng mga activities na yan, Mama Mia, para ma-release namin ang aming mga stress sa buhay. Naging daan din yon para mas pagtibayin pa ang aming tiwala sa isa't isa. Mama Mia, nakita ko kung paanong bumalik kami sa dati. Ay hindi mali. Nakita ko pala kung paanong mas lumalim pang pagmamahalan naming dalawa ni Ricky. Hindi lang kasi kami naging active physically, kundi mas naging active na rin kami sa aming sex life. Aminin man natin o hindi, Mama Mia, ay malaki talaga ang naitutulong ng sex upang mapanatili ang pagmamahalan ng dalawang tao. Mama Mia, nakita ko naman na ginagawa niya ang lahat upang makabawi sa mga pagkakamali niya sa akin. Kaya naman hindi nagtagal ay naibalik ko na ang buong pagtitiwala ko sa boyfriend ko. At upang makaiwas na din sa panunukso ni Celeste ay nagdesisyon siya na lumipat na ng ibang company. Gusto nga sana niya na sa company namin lumipat pero mahigpit kasi na ipinagbabawal ng management namin ang office romance para raw maiwasan ang conflict of interest. Natuwa din kami, Mama Mia, dahil ang nilipatan niya ay malapit lang sa office ko. Kaya mas napapadalas ang pagsasabay namin ng pananghalian at ng pag-uwi araw-araw. Mas malaki din ang sahod niya kumpara dati. Ang hindi ko lang talaga nagustuhan ay ang madalas nilang pag-o-overtime. Hindi ko na rin kasi maintindihan minsan. Wala din naman siyang magawa dahil yun ang utos ng kumpanya. Yun ang naging dahilan kung bakit nagpasya kami na magsama na lamang sa iisang bubong. Nagrenta kami ng apartment na malapit sa office upang madali lang sa kanya ang pag-uwi ng gabi. Ang pakikipag-live-in ko sa kanya, Mama Mia, ay isa sa mga pinakamalaking desisyong ginawa ko sa buhay ko. At dahil both parents ko ay wala na nung mga panahong yun, ay walang naging hadlang sa ginawa kong desisyon. Mama Mia, namatay na rin kasi ang tatay Benjo ko nung mga panahon na yun. At nung nagsama kaming dalawa ni Ricky ay mahirap talaga sa umpisa, lalo na ang paglilipat. Pero unti-unti na naming naaayos ang apartment at naging madali na rin ang lahat kinalaunan. Pareho naman kami na marunong sa mga gawaing bahay kaya hindi problema sa amin yon. Isa pa sa dahilan kung bakit pumayag ako sa setup na ito upang mas makilala ko pa si Ricky ng lubusan. Sabi nga ng karamihan na makikilala mo lang talaga ang totoong pagkatao ng isang tao kung makakasama mo na siya sa iisang bubong 24/7. Nakakatawa man pakinggan, Mama Mia, pero nung nag-live-in kami ay nagsimula kaming mag-away sa mga maliliit na bagay. Katulad na lang ng pagkakalat niya o pagkakalat ko. Pero hindi gaya ng dati. Ngayon ay sinisigurado na namin na hindi kami natutulog hanggat hindi kami nagkakaayos. Hanggang sa ang pagsasama namin, Mama Mia, ay nagbunga. Oo,
Nung mapansin ko na 1 buwan na akong delayed, ay nagdesisyon akong mag-take ng pregnancy test. At nung magpositibo ang resulta, ay agad kaming nagpa-schedule ng check-up sa aking OB-GYN. Hindi matatawaran ang saya ko nung kinumpirma ng doktor ang aking pagdadalang tao, Mama Mia. Siyempre ay masaya rin si Ricky na magiging ama na siya. Sa totoo lang, Mama Mia, ay matagal na niyang gustong magkaanak. Ako lang talaga ang umaayaw dahil hindi pa talaga ako handa nung mga panahon na yon. Mama Mia, dobling pag-iingat din ang aming ginawa upang masigurado na magiging safe ang baby naming dalawa. Pero totoo pala talaga ang kasabihan, Mama Mia, na kahit anong tago mo sa isang sikreto, lalong-lalo na kung isa itong mabaho at madilim na sikreto, darating ang araw na aalingasaw rin ito, na mabubunyag rin ito. Dahil nung nag-post ako sa social media account ko ng aking pagbubuntis, ay may isang bagong profile ang nag-message sa akin. Actually, Mama Mia, hindi kasi naka-private ang account ko. Kaya naman, kung may mag-message man sa akin, ay agad ko yung makikita. Hi! Magtatanong lang sana ako kung si Ricky ba ang ama ng dinadala mo. Alam ko na hindi tunay na pangalan ang nakalagay sa profile na yon, Mama Mia. Alam kong isa yung dummy account, kaya wala talaga akong ideya kung sino talaga siya. Iniisip ko na baka manggugulo lang ito kaya pinili ko na lang na i-block ang username na yon. Pero ilang days lang ang lumipas ay may bago na namang nag-message sa akin. And this time, Mama Mia, dahil sa naiinis na rin ako, ay pinatulan ko ng nag-message na yon. Same message pa rin, Mama Mia. Nagtatanong pa rin siya kung si Ricky raw ba ang ama ng pinagbubuntis ko. Bakit ba? Sino ka ba? Ano bang kailangan mo? Yan ang sunod-sunod na naging tanong ko sa kanya. Pero imbis na sumagot, ay isang picture ang sinend niya sa akin. Ang laman ng picture, Mama Mia, ay isang masayang pamilyang nakangiti. May nanay, may tatay, at siguro ay nasa 1 o 2 taon na bata ang nakita ko sa larawan. Hindi ko napigilan ang aking luha na tumulo nung mapagtanto ko kung sino-sino ang mga nasa larawan na yon. Mama Mia, ang nasa larawan ay walang iba kundi si Ricky, at ang nanay na nasa larawan ay si Celeste. Parang bumagsak ang balikat ko, Mama Mia, nung malaman ko yon. Parang pinagsakluban ako ng langit at lupa. Parang binitbit ko lahat ng problema sa mundo. Hindi ko napigilan ng paghagulgol dahil kahit walang sabihin ang taong nagpadala ng picture na yon, ay alam ko kung ano ang gusto niyang sabihin sa akin. At alang-alang sa pinagbubuntis ko ay pinili kong ilihim kay Ricky ang nalaman kong katotohanan. Natatakot kasi ako, Mama Mia. Natatakot ako na kapag nalaman niya na alam ko na ang totoo, ay iiwan niya akong muli. Sigurado ako, Mama Mia, na kapag nangyari yon ay hindi ko na talaga kakayanin pa. Si Ricky na ang naging buhay ko. Siya na ang sinandalan ko sa halos 7 taon naming pagsasama. Sa kanya na umikot ang mundo ko kaya hindi ko kayang magsimula sa buhay nang hindi ko na siya kasama. Hindi madali ang magpanggap na wala kaming problema, Mama Mia. Dahil ang katotohanan ay gustong-gusto ko nang sumabog sa galit dahil si ginawa niyang panluloko sa akin. Aaminin ko sa iyo, Mama Mia, na may parte ng puso ko ang umaasa na paninira lang ang ginagawa ng taong nag-send ng picture na yon. Aaminin ko sa iyo na iniisip ko, Mama Mia, na baka ang picture na yon ay edited lang. Pero sinampal sa akin ng tadhana ang katotohanan nung makita ko na silang tatlo ng personal na magkasama sa mall habang masayang namamasyal. Mahilig siguro talaga akong saktan ng sarili ko. Masokista? Yun ba ang tawag nun, Mama Mia? Dahil imbis na umalis, doon ay sinundan ko pa talaga sila.
Nakita ko silang pumipili ng damit ng bata pagkatapos ay pumasok sa isang restaurant. Noon ay hindi na talaga ako nakapagpigil at nilapitan ko na sila. Isang malakas na sampalang binigay ko kay Ricky bago ko nilisan ang lugar na yon. Narinig ko pang umiyak ang anak nila. Siguro ay nabigla at natakot ang bata sa ginawa ko. Mama Mia, dumiretso akong unang uwi sa apartment namin at nag-umpisa ng mag-impake habang walang tigil na tumutulo ang luha ko sa aking mga mata. Mama Mia, ang hindi ko alam ay sinundan pala ako ni Ricky. Pero hindi na ako nagtaka nung dumating siya. Umiiyak na rin siya at humihingi ng tawad. Sabi niya ay wala talagang namamagitan sa kanilang dalawa ni Celeste. At yung bata na yun ay nabuo lang nung minsan na nalasing silang dalawa at nakalimot. Yun daw yung araw na nag-away kami dati. Yung araw na pinatigil ko ang sasakyan niya sa gitna ng daan at umalis ako. Nagsorry siya sa akin, Mama Mia, dahil hindi niya raw nasabi kaagad na may anak silang dalawa ni Celeste. Ayaw niya raw kasi akong magalit at ayaw niya raw na hindi ko siya bigyan ng pagkakataon. Naging mahaba ang kaniyang pagpapaliwanag sa akin habang pilit niyang kinukuha ang mga damit na iniimpake ko para ibalik yon sa cabinet namin. Wow! Ngayon parang utang ko pa sa'yo ang hindi mo pagsasabi ng katotohanan? Parang kasalanan ko pa na hindi ka makapagsabi ng pagkakamali mo? Leche ka pala? Magsama kayong dalawa. Singhal ko sa kanya, sabay alis sa kwarto namin. Mama Mia, siguro ay dahil sa sobrang stress ay nakaramdam ako ng pananakit ng tiyan ko. Natakot ako noon na baka malaglag na lang bigla ang anak ko. Kaya dali-dali akong dinala ni Ricky sa ospital. Laking pasasalamat ko talaga, Mama Mia, nung sinabi ng doktor na safe naman ang anak ko. Mama Mia, yun ang nagpamulat sa akin. Ang anak ko ang naging malakas sa aming dalawa. Siya ang kumapit at hindi bumitaw. Siya rin naman, Mama Mia, ang pinagkunan ko ng lakas upang muling bumangon mula sa pagkakalugmok ko dahil sa panluloko sa akin ng ama niya. Bagamat hindi kami tuluyang naghiwalay ni Ricky ay tinuloy ko pa rin ang pag-alis sa apartment naming dalawa. Bumalik ako sa dating bahay ng aking mga magulang. Mabuti na lang talaga at nandun pa ang mga kapatid ko. Sila ang naging karamay ko sa pagsisimula kong muli. Ngayon, Mama Mia, ay mag-iisang taon na ang anak ko at hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam ang tunay na estado ng relasyon naming dalawa ni Ricky. Hindi ko na kasi alam, Mama Mia, kung kaya ko pa ba siyang pagkatiwalaang muli pagkatapos ng lahat ng nangyari. Sa ngayon ay hinahayaan ko na lang muna siya na dumalaw-dalaw sa anak namin. Nagbibigay din siya ng sustento, hindi lang para sa bata kundi maging para sa akin. Sa totoo lang, Mama Mia, ay nag-aalok na rin ang kasal sa akin si Ricky. Ang sabi niya ay ako raw talagang mahal niya at hindi si Celeste. Pero hindi ko na alam, Mama Mia, kung maniniwala pa ba ako sa kanya. Dahil hindi ko na alam, Mama Mia, kung magkakaroon pa ba siya ng puwang para sa pagtitiwala kong muli. Sa ngayon ay sapat na muna sa akin ang aking anak. Sa anak ko na lang ibubuhos ang lahat ng aking pagmamahal. Hindi ko alam, Mama Mia, kung ano ang magiging kahahantungan naming dalawa ni Ricky. At lalong hindi ko alam kung pagkatapos ni Ricky ay magmamahal pa ba akong muli. Sa ngayon ay hahayaan ko na muna ang tadhana na magsabi sa akin kung ano ba ang dapat kong gawin. Maraming salamat sa iyong pagbabasa, Mama Mia, at sana din ay may maibigay kayong payo para sa mga katulad ko na dumadaan sa ganitong klasing pagsubok. More power po sa channel mo, Mama Mia, at more power sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa kwento ko. Lubos na nagmamahal, Race.
May mga pagkakamali na pwedeng patawarin pero hindi na pwedeng bigyan ng isa pang pagkakataon. Hindi ko alam kung ano ang tingin nyo sa panluloko pero para sa akin, non-negotiable yon. Sa oras na lokohin ka, sa oras na iputan ka sa ulo, at sa oras na mayroong ibang nilalang na namamagitan sa relasyon ninyong dalawa, yun para sa akin ang katapusan ng lahat. Non-negotiable nga. Kapag niloko mo ko, wala nang second chance. Pero hindi yan totoo sa lahat ng tao. Dahil meron din naman na nagbabago kapag nabigyan mo ng second chance. Pero sana, sa mga naloko at sa mga niloloko ngayon, sana bago kayo magbigay ng second chance, sana hayaan nyo munang i-earn nilang second chance na yon. Hindi tulad ni Reyes, na nung muli silang magkita ni Ricky ay siya pa mismo ang unang yumakap at unang nagsabi ng I love you and I miss you. Sana bigyan nyo ng halaga ang inyong pagkatao at ang inyong puso. Dapat kayo ang unang mas magmahal sa sarili nyo. Kapag niloko kayo, tapos kapag mahal nyo pa, tapos humingi ng isa pang pagkakataon, bigyan nyo ng mga challenges. Huwag nyo agad patawarin. Pwede naman patawarin pero huwag nyo agad bigyan ng isa pang pagkakataon. Hayaan nyong ipakita at i-earn nilang muli ang tiwalang nawala dahil sa kanilang panloloko. Dahil sa oras na agad-agad mo itong binibigyan ng isa pang pagkakataon, siguro ang nasa isip ng mga manlolokong yan ay pwede ka nilang lokohin ulit. Dahil alam nila na madali kang magpatawad. Dahil alam nila na madali kang magbigay ng isa pang pagkakataon. Dahil alam nila na mahal mo siya at hindi mo kayang mabuhay nang wala siya. Sana kayanin mong mag-isa dahil hindi ka naman ipinanganak na kasama ang taong yan. Huwag mong kalimutan na mas mahalin ang sarili mo. Maraming salamat sa pakikinig nyo sa kwento ni Reyes. At kung nagustuhan nyo ang kanyang kwento, huwag nyong kalimutang i-like at i-share ang video na to. At kung may payo kayo para kay Reyes, huwag nyo rin kalimutang mag-comment down below. Huwag nyo rin kalimutan na pag may sarili kayong kwento, i-share nyo yan. I-email lang sa akin, mamamiacdo0317@gmail.com. Muli ay nagpapasalamat ako sa masugid niyong pakikinig dito sa ating YouTube channel at sa mga laging nakasuporta sa bawat video na ating i-upload. Kung ikaw na nakikinig ngayon ay bago sa channel ko, hello po! Welcome po sa Mama Mia CDO channel. Huwag mong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa bawat storya at kwento na ating i-upload. Ako po ang inyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.